ka na ika'y mawiwili. So mga par, halos 2 linggo na lang nga po mangyayari na ang sagupaan sa pagitan ng ating pambato na si Kenneth Luber bilang common event sa laban ni Yabuki at Alvarado. Kung saan mga idol, hindi pa nga po nangyayari ang laban ng Pinoy Prospect. Tila grabe na ang tiwala ng promoter at may-ari ng Kamida Promotion na si Koki Kamida kay Luber para manalo sa laban na to. Binida kasi ng hapon mga idol ng gusto si Luber sa kanyang social media account bilang next big fighter sa kanyang promotion. At pinangako ni Koki Kamida mga idol na sa pag-open daw ng kanyang promotion sa World Class Boxing, ginagarantiya daw ni Koki Kamida na mapapalaban daw si Luber sa world title fight sa kalagitnaan ng 2026. Well, masaya tayo mga idol kay Luber. Hindi po kasi basta-basta ang promoter nito mga idol na si Koki Kamida. Handa talaga ito gumastos ng malaki sa kanyang mga fighter para lumaban sa title fight. Kaya masasabi talaga natin mga idol na sa mabuting kamay talaga itong si Luber. Pero gayon pa man mga boss, hindi naman maiiwasan ng mga Pinoy boxing fans na napakomment sa magandang pag-aalaga ni Koki Kamida kay Luber. Nung nakaraang mga buwan lang daw mga idol, ang atensyon ng Japanese promoter ay nasa 3 division champion pa na si Casimero. Pero dahil sa nakita nito ang performance ng dalawang fighter noong October, biglang kumambyo na daw si Koki Kamida kay Alas. At nakatuon na daw ang atensyon nito mga idol kay Luber bilang kanyang malakas na alaga na Pinoy boxer para maging next superstar sa Kamida Promotion. Bagamat kagaya sa mga sinabi natin mga idol, wala tayo paki sa mga promotion. Basta manalo lang ang dalawang Pinoy na pambato natin. Sa December 27, yung talagang pinaka-importante. Samantala matapos nga po ang mainit na press con sa pagitan ni Shakur Stevenson kalaban si Teofimo Lopez Jr. Narebel ni Teofimo mga idol na walang rematch clause ang laban nila ni Shakur. Karapatan daw sana ni Lopez na maglagay ng rematch clause sa laban nito kay Shakur, pero umayaw daw ito mga idol dahil alam daw ni Teofimo na matatalo niya si Shakur sa bakbakan nila kapag daw gusto maglagay ng rematch clause si Lopez. Vice versa daw ang request ng kampo ni Shakur. Ibig sabihin nito mga idol, obligado din si Lopez na magbigay ng rematch kay Shakur, kaya walang rematch clause talaga sa laban. Para pagkatapos daw nito mga idol, nawasakin itong si Shakur, iiwan niya daw ito na parang wala lang. Mag-iiwan daw ito ng marka kay Shakur na hindi niya makakalimutan sa bakbakan. Kabilang banda naman mga idol, Mexican legendary boxer na si Eric Morales. Hindi pa rin tapos sa kanyang atake kay Juan Manuel Marquez. Patuloy pa rin ito sinasabi mga idol na isang mahinang fighter daw si Marquez dahil sa 4 na laban daw nito sa ating pambansang hamao Manny Pacquiao. Nanalo lang daw ito sa isang tiyambang suntok. Buti pa daw siya mga idol, tinalo nito si Pacman sa malinis na paraan. Pero kay Marquez daw, nakachamba lang ito ng tira kay Pacman kaya ito nanalo. Kung hindi daw ito nangyari mga idol, kakainin daw siya ni Pacman sa bakbakan. Bagamat ayaw naman kay Marquez mga idol, pinag-aralan niya daw ang suntok na yon. Hindi daw yun isang tsamba lamang. Nabasa na daw kasi nito ang galaw ni Pacman sa bakbakan. Pero rebat naman ni Morales mga boss. Hindi daw totoo na pinag-aralan daw ni Marquez ang suntok na yon. Dahil kung pinag-aralan niya daw mga idol para ipalanding ang ganong suntok, edi sana nagawa niya ito sa pangalawa o di kaya pangatlong laban nito kay Boss Manny.